Kaya po mga minamahal, tayo po ay narito na sa pinakamahalagang yugto ng ating pumalagawain. Ito po ang pakinig ng salita natin dakilang Diyos. Kaya inayang ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos na dadalhin po ng ating mga aral, ang ating beloved preacher, Beloved Joey Mancera. Palakpakan po natin ating pinakamamala pa Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Manzano. Amen. Tayong lahat po ay magkaisang dumalangin. Hallelujah. Mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na pastor, evangelist, Wildis Radalmeda, yung end-time prophet, narito po kami buong puso, nagpapasalamat o Diyos sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu, pinakamamahal na Panginoon, sa pakikinig na iyong banal na salita. Kami po ay buong puso nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakasala sa iyo. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sumaamin ka o Diyos, langisan mo yung banal na salita at pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat mong sumigaw ng praise the Lord. Mga minamahal, tayo po'y makaupo na, mga minamahal ko. Una, tigit sa lahat, aking ipinaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, evangelist, Wildis Radalmeda, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeida, to the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family. Hallelujah, here and abroad. Hallelujah, isang mapagpalang hapon po. We love you so much. To our beloved brethren, ating live webcast viewers, sa mga bisita, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Tunay po mga minamahal na sa huling panahon na talagang nandyan po talaga ang mga nagaganap na talagang mga pagsubok sa bawat isa. Lahat po, maging ang mga mananampalataya ay talagang madadamay po rito. Ngunit, tandaan niyo po yung pagtapat ka sa ating mahal na Panginoon. Kaano man kalayo ang langit, mga minamahal ko, God will answer all our prayers. Kaya pag dumating ang ating kahinaan, sabi nga, when I am weak, I am strong. Be strong in the Lord with the power of His might. 2 Corinthians chapter 12, verse 10, atin pong basahin. In the second book of the Corinthians chapter 12, verse 10, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Dito po sa ikalawang Korinto, kabanatang 12, talatang 10. Kaya nga, ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis, dahil kay Kristo. Sapagkat pag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa huling panahon, nais ng kaaway ng Diyos na ilugmok ang bawat isa upang mawalan ka ng pananampalataya. Mga minamahal, pag dumating po ang ating mga kahinaan, mga pagsubok, lahat na, walang makapaghihiwalay sa atin. Yan ang paninindigan natin dahil kung ano ang pamantayan ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, ito po yung paninindigan natin. Sabi nga ng banal na kasulatan, for me
To live is Christ and to die is gain. Kung kunin ka ng mahal na Panginoon, ay magpasalamat tayo dahil nandun na tayo sa langit. Kasama natin ang ating mahal na Panginoon, nagpupuri. Wala nang kalungkutan, wala nang kapighatian. We will be forever with the Lord. Amen. Praise the Lord. Ngunit may layunin ng Diyos na sa kabila na yung kahinaan, nagpupumilit kang lumakas sa kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay gagamitin pa para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Merong misyon tayo, mga minamahal ko. So we will fight a good fight of faith, mga minamahal ko. Pag dumating po, ang mundo natin talagang may sakit na. Ang mga pisikal natin may mga karamdaman. Ngunit dito sa banal na iglesia, tinuruan po tayo na 100% sumampalataya sa ating mahal na Panginoon. Pag may karamdaman, ano pong isinasagawa natin? From the book of James, chapter 5, verse 14 up to 16. Atin pong basahin. The book of James, chapter 5, from verse 14 up to verse 16. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults one to another, and pray one for another, that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Santiago Kapitulo 5, versikulo 14 at hanggang 16. May sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin niya siya na pahiram nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung magkasala siya, ay ipatatawad sa kanya. Dito po sa 16, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang magagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Amen. Praise the Lord. Itong mensaheng ito, actually para sa mga baguhan. Kaya lang yung mga datihan na nawawala na yung pananampalataya, ito rin ang dapat nating gawin, mga minamahal ko. May sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya at nang pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. Kung nagkasala siya, ay ipapatawad sa kanya. Mangagpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ang bawat isa upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na pananalangin ng matuwid. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga tinuturuan tayo rito hanggang tayo mag-mature, natuto tayong may karamdaman ka, magsisi, manalangin, magpuri sa Diyos, magsumamo. Ang ating dearly beloved parents in the Lord, kung kinakailangan mag-ayuno, kaya mo mag-ayuno ka. Mga minamahal ko, talagang mahirap pag may sakit, hindi ka makakain . Talagang mag-aayuno ka at magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ang talatang ito ay napakahalaga sa bawat isa. Ang bawat isa sa atin ay tinawag sa matitinding mga karamdaman. Iba't ibang mga krusada, sa banal na gawain, anniversaries, sa mga paghayo, mga minamahal, pinagaling tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung paninindigan natin. Huwag tayong maging kampante pag dumating yung karamdaman. Ito na, mga minamahal ko. Iniisip natin pumunta sa ospital. Iniisip natin kung anong pwedeng hindi kaya ng mahal na Panginoon, gamot na lang. Mga minamahal, ang Diyos ay totoong dakilang manggagamot. Ibig sabihin,
Pag tumakbo ka doon sa mga karunungan ng tao, you're denying our dearest God. Sabi ng malapay, if you deny me, I will deny you. If you confess me, I will confess you. At totoo ang pangako ng Diyos, hindi Kanya pababayaan. Kailan Kanya iniwan? Nung ikaw nga ay nasa kamatayan ka na nga. Tumawag ka, nasaan ba ang Jesus Miracle Crusade? Sa magitan ng panaginip, mga minamahal, ipinapakita sa iyo. Minsan merong kapatiran nasa ospital, wala nang pag-asa. Mala Panginoon, dito na naman ako sa ospital. Anong gagawin ko? Mga minamahal, minsan yung mga leaflets kasi binabaliwala ng mga kababayan natin, may nagtapon ng leaflets. Pinulot ng ating mahal na kapatid. Habang pinulot niya, merong kakaibang puwersa siyang naramdaman. Umuwi siya sa bahay, pinanood niya ang ating banal na gawain at the right time, at the right moment. Sa preaching ng ating dearly beloved pastor, sa pagpatong ng kamay, pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, hindi mo siya masisi na anuman ang mangyari, dadalo ako sa gawain na yan dahil nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya lubusan siyang pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Dahil 100% siyang sumampalataya. Ganun po ang ating mahal na Panginoon. Pag ibinigay mo, itinodo mo sa Kanya ang iyong pananampalataya. Sabi nga, siya'y Diyos. Magsasalita ka pa lang, pinakikinggan ka na. Iniisip mo pa lang, gagawin na ng Diyos ang mga dakilang himala. Kaya minsan mga minahal, yung iba nangangatwiran. Ihayag natin sa kanila na ang salita ng Diyos, forever po ito Ang salita ng Diyos, hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. Magbago ang tao, magbago ang kalamidad. Ngunit ang Diyos, ni minsan hindi siya nagbabago, lalo na pag dito, tapat ka naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sobra pa nga sa iyong inaasahan. Kaya sobra ang iyak mo. Hindi iyak ng kalungkutan, iyak na nagpapasalamat. Meron Diyos na umibig sa iyo. Ating magkasunod na basahin, mga minamahal, Exodus 15:26 at 2 Chronicles chapter 7, verse 14. The book of Exodus chapter 15, verse 26. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. The second book of the Chronicles, chapter 7, verse 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Dito po sa aklat ng Exodus, kabanatang 15:26. At sinabi, kung iyon didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon Diyos, at iyong gagawin ang matwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga pertuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng nilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Dito po sa ikalawang kronika, kabanatang 7:14. Kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ang didingin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Amen. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung dalawang verse na ito, you must learn it by heart. Kung kailangan memorya mo, mga minamahal, itatak mo sa puso mo para pag may dumating na karamdaman, pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos.
Ang sabi po, at sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na magpapagaling sa iyo. Kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang mga masamang lakad, aking yang dudinggin mula sa langit, ipapatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang mga lupain. Lahat magsabing praise the Lord. Pag ikaw ay tinawag sa gawain na ito, total tapat kang maglingkod sa ating mahal na Panginoon, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Galing na tayo sa mga ospital, tinanggihan, ipinasa Diyos natin, maging sa mga baguhan. Kaya ina-advise po namin, maging baguhan, delikado ang lagay, sinasabi po namin, pananampalataya. Hindi mo kailangan ng gamot. Hindi mo kailangan ng mga quack doktor. Ang kailangan mo rito ay pananampalataya. Kasi kung meron kang isang butil na pananampalataya, pwede mo po naman pong iusog ang bundok. Gawat magagawa mo ito sa magitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang salitang ito ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Dahil marami po ang may karamdaman. Kailangan natin lumusog, lumakas. Ano man ang mangyari, mga minamahal ko. Sabi nga, health is wealth. Sabi nga ng mga mayayaman, yan ang hinahanap nila. Punta ka sa Jesus Miracle Crusade. Meron ka ng health. Pag nagtapat ka, meron ka pang wealth. Lahat magsabing praise the Lord. Ang pinakalaga, meron ka pang langit. Ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. I just want to testify sa lahat pong narito. Nagsuffer po ako ng almost 5 days. Severe in between life and death. Sa atin walang lugi eh. Life, nandito tayo, may buhay. Pag sinabing death, hindi naman yun ang tunay na kamatayan. Kapahingahan yun sa piling ng ating mahal na Panginoon. Pag hindi mo kinatakutan ng kamatayan, yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, aatras si Satanas. Mga minamahal ko. Several days ang aking mga loved ones, pag nanghina raw ako, parang dudukutin na lang, dalhin, puwersahin sa ospital. Nagmula nung masay po ako rito. Walang pinag-uusapang ospital. Sarado ang ospital para sa akin. Kaya may karapatan kami na mag-counsel sa lahat. 100% through the prayer ng ating dearly beloved pastor, tumidinig ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos. Narito ako nakatayo sa inyong harapan. Hayag na sinasabi ko sa inyo, totoo ang pangako ng Diyos. On critical stage po ako, sabi ng mga loved ones ko, kumain ka. Paano ka kakain? Masakit niya eh. Ibig sabihin, nung marinig ko ang preaching pa ng ating mahal na pastor, kung kayo may karamdaman, hindi kayo makakain, mag-ayuno kayo at magpupuri, gagaling. Mga minamahal, lumakas ang loob ko. I just want to declare each and everyone, propeta ang ating mahal na pastor. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala sa buong mundo. The only church na hindi gumagamit ng anumang gamot. The only church na very faithful sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa pagtuturo ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, we learned a lot. Come what may, ano man mangyari,
we will serve the Lord. Pupurihin natin ang ating mahal na Panginoon. Pasasalamatan natin siya. Taos puso at tahasang ipangangaral natin, siya ang dakilang manggagamot. Nais mo bang tumatag sa huling panahon? Nais mo bang guminhawa sa huling panahon? Atin pong basahin. 2 Chronicles chapter 20, verse 20. The second book of the Chronicles, chapter 20, verse 20. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Ikalawang Kronika, Kapitulo 20, versikulo 20. At sila'y nagsibangang maaga sa kinamagahan, ay nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila nagsilabas, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, Dinggin ninyo ako, O Huda, ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon inyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Amen. Praise the Lord. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa, at habang sila'y nagsisilabas, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, Dinggin ninyo ako, Huda, inyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, at kayo'y matatatag. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. We are on spiritual battle. Sabihin na po natin, the end shall come. Totoo po yan. Ngunit bilang tunay na anak ng Diyos, si Haring Jehoshaphat nagdeklara, pag inutos ng hari, hindi pwedeng kontrahin. Siya ang masusunod, mga minamahal ko. Nais niyang pagpalain ang kanyang sinasakupan at magtagumpay sa labanang nagaganap sa kanilang bayan. Sumampalataya kayo sa pinakamamahal na Panginoong Hesus upang kayo'y maging matatag, hindi kayo mabubuwal. Sumampalataya kayo sa mga propeta, mga minamahal, hindi kayo maghihirap bagkos kayo'y giginhawa. Pag sinabing kaginhawaan, ikaw ang makakasagot nun eh. Mula nung nasa ka rito, anong pinag-uusapan at inihahayag mo? Yung kaginhawaan, katatagan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na hanggang kasalukuyan ay naglilingkod pa rin tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang kaganapan sa huling panahon. Mga Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Hindi natin nakikita ang kaaway. Anytime aatake po yan. Ngunit, ang Diyos naman na sinasamba natin, hindi natin nakikita. Pinaglilingkuran natin siya, sinasamba natin siya at the right moment. Nandyan ang pag-iingat, nandyan ang kaligtasan, nandyan ang lahat-lahat ng biyaya mula sa ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya nga sa ating huling talata, mga minamahal ko, habang tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, dapat tayo maging matatag upang laging sumaatin ang pagtatagumpay mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. 1 Corinthians chapter 15, verse 58 and 57. First book of the Corinthians, chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. 57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Ito po sa unang Korinto, kabanatang 15, talatang 58, balik sa 57.
Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Tatapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo, hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pagtatapos, sa pinaghahanda po ang ating minamahal na mga awit at manunugtog, tunay na napakabuti ng Diyos. Mga minamahal ko, ating nasaksihan, yung naganap po sa ating mga kapatid, beloved brother Arthur, Wednesday po yun, I think Wednesday midweek service. Totoo po, nakita namin kung paano ang critical na kalalagyan niya. Nung makita ko po, maging kami po lahat na nag-observe dyan kanina inalalayan, talagang sabi na natin, he is clinically dead. Ngunit, salamat sa ating dakilang Diyos. Siya'y buhay na ating pinaglilingkuran. Wala pang 1 hour, makita niyo po, inilabas doon sa ICU room, siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malusog hanggang ngayon, mga minahal. Inihahayag niya na ang Diyos natin ay Diyos na nagpapagaling, bumubuhay at binibigyan ng pagkakataon ang bawat mananampalataya. Kaya mga minamahal, gaano man kalayo ang langit, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Habang tayo umaawit, mga minamahal ko, nagpupuri sa ating dakilang Diyos, hallelujah, isa puso natin at damdamin natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon.